Aga nga ako nagising at papaayos natin tong sasakyan natin. Magpapadiesel nga lang sana ako, pero parang ayoko na magpadiesel at gusto ko nang bumili ng alak kagad at uminom. Yan na nga si ate, medyo napailing ako dahil di pa ako nagumagahan kaya mamaya na lang ako iinom. Padiesel na nga tayo. At na-miss ko yung ganitong sasakyan. Yung 1,000 plus mo medyo marami na nakakarga. At pumasok na nga tayo dito sa NCD Auto Supply and Services. Kasi itong sasakyan natin ay banking yung manubela niya kahit diretso yung takbo niya. Papaalign nga natin tong manubela niya. Alam mo naman tayo medyo maselan sa sasakyan. Kaya kahit second hand lang tong mga to, iba pa rin yung kondisyon. Hinanap na nga nila sa monitor yung pangalan at model ng sasakyan. Pakagaling nga ng alignment dito. Kinuha-kuha lang sa computer ang align at maayos na nila. Dinouble check ko nga ang lahat at okay na okay naman yung sasakyan natin. Ito nga pala yung monitor. Pag ganyang namumula guys, yan yung mga hindi naka-align. Mamaya-maya nga inayos na nila at napakagaling nga ng mga gamit dito sa pag-a-align ng gulong para madiretso yung manubela. At lalong napakagandang imaneho pag nakadiretso. Naiilang talaga ako pag ganun na hindi align yung manubela kahit diretso yung gulong. Mamaya-maya nga pinagmamasdan ko kung diretso na talaga. Ayan na nga at binabantayan kong mabuti. Ilayo ko ng pabalik-balik. Medyo okay at kabisado ko naman silang gumawa dito at medyo magaling sila. Chinek ko na nga rin yung ilalim at natsambahan nga natin dahil siniling ko rin ito bago kinuha. Wala namang kasayad-sayad at wala namang issue kahit anong tagas dito sa ilalim. Kitang-kita nyo na nga guys, papa-underwash na lang natin dahil galing din tayo sa biyahe at nabutan din tayo ng ulan. Medyo marumi nga talaga yung ilalim dahil medyo mababa. Yan nga pala sila nag-a-adjust para maituwid yung gulong sa harapan. Sa harapan nga lang pala yung hindi nakabalan at yung tatlo okay naman. Tamang silong at pakita sa inyo kung gaano karumi yung ilalim. Ito ang maganda nakuha nating hatchback na ito ay may sapi na rin yung mga spring. Kaya kahit mababa siya hindi siya basta-basta sa side sa hams. Kahit mabigat yung karga natin, okay lang kahit punuin natin ng 5. Yang ang bandang kaliwa, yan na lang yung ina-adjust at okay na lahat ng gulong. Okay naman lahat ng pudpud nyo, yung manubela lang talaga. Yun, na-align na nga at okay na kaagad. Napakabilis lang naman mag-align, lalong-lalo na dito dahil medyo maaga akong pumunta at wala naman nakapila. Ayan na nga guys at diretsong-diretso na yung takbo niya. Kahit bitawan mo wala namang problema. At dumating na nga tayo dito kay Kuya Joan. Isang matagal na naming mekaniko. Bata pa lang ako, mekaniko na yan ng papa ko. Kaya kabisado ko na rin yan. Multicab namin noon, mga surplus at saka yung mga forward namin nung araw, siya na ang gumagawa. Ayan na nga guys at binuksan na. Yung chinek ko nga ito guys, sobrang itim na pero inabot ko na lang dito sa Isabela para dito na magpa-change oil dahil alam mo naman sa Manila sobrang kapal lang nagpapagawa, baka hindi rin ako makasingit. Ayan na nga guys at sinanggal na yung drain plug. Tinihintay-hintay ko nga, sobrang itim na talaga. Di naman ako kinabahan dahil alam kong kaya pang ibiyahe. Pero pag uwi ko talaga siniguradong ipa-change oil na talaga. Ayan, napakaraming ang langis na ito kasi CRDI ito. Diesel engine nga pala ito na 1.6 engine. Ayan, 5 liters nga pala ang langis na ito. At nakita ko wala namang bawas. Kompleto naman ang langis at talagang maitim lang. Talagang hindi na ako makapagpapigil at gusto ko na magpa-underwash dahil nadudugyutan na ako sa ilalim niya. Ito nga pala yung oil filter niya guys. Dito nga pala sa taas tinatanggal, hindi katulad nung sa Ranger ko na nasa kaliwa sa bandang gulong, medyo mahirap magtanggal. Dito nga pala guys ay kailangan tulungan din para hindi na baklasin yung flaring sa taas. Kaya na nga guys at sobrang dumi, kailangan na rin talaga magpalit. Every change oil yan guys talaga magpapalit ka dahil walang kwenta yung bago mo lang is pag hindi ka nagpalit yan. Wala ako sa mga preno nito dahil alam kong sobrang kapal pero nandito na rin lang kaya pinadouble check ko na lang din. Ayan, nakita nyo nga guys, medyo maraming kalawang at papalinisan natin lahat yan. Nagulat nga ako at sobrang kapal na mga brake pads na nakalagay at medyo nakatipid tayo dahil 4 to disc brake at lahat makakapal. Sobrang tuwang-tuwa nga ako dito sa CRDI na nakuha natin dahil walang sakit ng ulo ito at talagang sa pag-uwi ko ng Isabela ay kahit anong banat ko napakalakas talaga at wala ka magiging problema dahil talagang walang issue. Pinaayos ko na nga lahat ng preno niya. Kahit malinis at bago pa, pinadouble check ko pa rin para mas makasigurado. Ayoko kasi ng puro biyahe na walang check up at hindi ko alam yung kalidad ng sasakyan. Ayan na guys at pinatorque ko na ng mabuti. Siyempre kinargahan na rin ni Idol ng bagong langis. Every 5,000 lang ang kinuha ko para mas luminis pa. Ayan na nga guys at nireset ko na lahat ng trip niya. Siniro-zero ko na yung trip A at trip B. Andito nga pala tayo kay RC Light. Dito pala ako nagpapagawa ng mga ilaw. Placer ko nga guys, pinilit ko lang may uwi kasi kulay puti.
Lalong-lalo na yung loob. Naasar ako kasi sobrang hina ng ilaw. Ayan na nga yung puti guys. Tatanggalin na at papalitan na ng orange. Kasi nung nilabas ko ito, pundi yung ilaw nung flasher niya. Ayan na guys, at medyo mainit sabi nung gumagawa. Mamaya-maya nga lang, napakabilis lang naman palitan nito. At ito na nga yung pinaliwanag niya sa akin. Na iba pa rin pag orange kasi flasher nga yan. Medyo magkaiba at nakakairitang tignan. Ayan na nga guys, kompleto na yung ilaw niya. At mga minor issue lang naman yung mga pinagawa ko dito kaya walang problema. At ito ang ilaw na to paggabi ay naaasar ako dahil sobrang hina. Papalitan na rin natin yan. Nandito na rin tayo sa RC Light at napakamura rin naman ang paninda nila dito. At dito ako nagpapagawa lagi ng mga ilaw. Kahit yung mga dati kong sasakyan. Ayan na guys, at namili na kami kung ano yung pinakamalakas at the best na ilagay dito sa loob. LED nga pala yan at kulay puti para kan nasa bahay sa sobrang lakas. Kaya na yung napili ko kasi yan yung pinakamalakas. Bali ang ginastos ko nga lang dito sa pagpapalit ay 300 at naiuwi na nga natin yung sasakyan. Sobrang nakakatuwa at sobrang ganda nga nitong sasakyan na nakuha natin at sobrang tipid para ka lang nakamotor. Kahit maliit nga lang ito, napakataas ng horsepower at torque nito. Sasabay nga sa pickup at SUV ito dahil turbo diesel ito kaya napakalakas. 7-speed automatic.